Sa tulong ng All the Answers, anong hayop ang kinakatakutan sa Panama Canal noon? Bakit nga ba nagkaka-heatwave? Ano ang pinakamalaking puno sa mundo? Bakit nga ba cute ang mga tuta at puting? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Colonel William Crawford Gorgas ang inassign ng Panama Canal Commission bilang Head of Hospitals and Sanitation para puksain ang mga lamok. Kinatatakutan sa lugar ang mga lamok dahil nagdadala ito ng yellow fever at malaria. Iniinspeksyon ng mga tao ni Colonel Gorgas ang canal zone at gumagawa sila ng mga paraan para mawala ang mga lamok sa mga bahay at building sa paligid. Dahil nakakaakit ng mga peste ang tubig na iniipon ng mga tao sa mga balde, naglagay sila ng water system. Naglagay din sila ng oil sa lupa at mga ilog para hindi makalanding yung mga lamok. Pero sa kabila ng lahat ng yun, halos 5,000 tao ang nasawi during yung construction ng kanal. 24/7 nilang nililinis at pinapatag ang lupa sa paligid. Pero kailangan nilang tumigil kapag may mudslides. Oh no! Para makontrol ang water level, gumawa sila ng 2 artificial lakes, Gatun at Miraflores Lakes. Noong naharang na ang tubig sa kanal, naglagay sila ng lock para kontrolin ang daloy ng tubig. At sa wakas noong 1913, 400 years matapos itong pangarapin ni De Balboa, nagbukas ang Panama Canal. Binago ng Panama Canal ang mukha ng international shipping. At noong World War II, dito dumaan ang mga battleships at aircraft carriers ng Amerika. Kahit nasa Panama ang kanal, officially, pagmamayari ito ng Amerika dahil binenta ito ng mga Pranses sa kanila. Pero noong 1970s, kinilala ng US President na si Jimmy Carter na kahit importante para sa Amerika ang Panama Canal, lupain ito ng mga taga-Panama, kaya sila dapat ang may control sa kanal. Kaya noong 1977, napirmahan ang Torrijos-Carter Treaty kung saan mapupunta ang kontrol ng kanal sa Panama pagkatapos ng 1999. I believe! Ilang araw na sobrang init bago mong masabing merong ngang heatwave. A. 2, B. 5, or C. 10? Ang sagot, malalaman nyo mamaya!
Ilang araw na sobrang init bago mo masabing meron ng heatwave? A. 2 B. 5 or C. 10? Ang sagot ay A. Masasabi mong may heat wave nga kapag 2 days ng sobrang init. Kaya huwag iinit ang ulo kapag may heatwave, ah. Dapat chillax lang. Ayon sa World Meteorological Organization, ang heatwave ay isang 2-day period kung saan mas mataas ng 9 degrees sa average temperature ang nararamdaman natin. Iba-ibang bansa, iba-iba rin ang klima. Kaya ang heatwave temperature ay depende sa average temperature sa lugar na yon. Basta hindi normal yung init ng paligid, heatwave yan. Pero teka, bakit nga ba nagkaka-heatwave? Dahil yun sa nagpo-form na high-pressure air sa atmosphere. Pag may dalawang air streams ang nagpabanggaan, nagkakaroon ng high-pressure air. Para tong dalawang kotseng nagsalpukan. Once mag-collide, hihinto ito. Ganun din sa air. Pinapainit ng sun yung humintong high-pressure air. At dahil naging warm air yun, uminit din yung lahat na nasa paligid nito, including yung surface ng Earth. Sa paglipas ng panahon, mas dumadalas din ang heatwave. Ilang percent kaya ang itinaas ng mga heatwave over the last 35 years? A. 50%, B. 100%, or C. 200%? Ang sagot ay C. Since 1983, nasa 200% ang ini-increase nito worldwide. Sign ito ng global warming, which means tuloy yung pag-init ng ating planeta. Kapag nasa labas ka at merong heatwave, pwede kang maniata, bulikatin, o di kaya ay mahilo. At kapag ganun ay believers, dapat kang mag-rehydrate o magpalamig para iwas heat stroke. Ano po ba yung pwedeng gawin para hindi ako mainitan? To stay cool, stay hydrated. Ang best way to beat the heat ay ang pag-inom ng maraming tubig. O kaya, buko juice. Tama! Iwasan yung matatamis o caffeinated drinks kasi pwede itong mag-cause ng dehydration. Mahalaga rin ang electrolytes na laman ng mga sports drinks na iniinom ng mga athletes kasi nakakatulong itong i-balance at i-regulate yung fluid sa katawan. Importante din yung pagkain para may fuel yung katawan natin. Yum, yum, yum! At kung nasa indoors naman kayo, buksan nyo ang mga electric fan para bawas naman. Madalas nang nagkakaroon ng heatwave, kaya dapat tayong maging prepared. Ayon sa mga scientists, mas iinit pa ng 3 degrees ang Earth within the next 100 years at mas dadalas pa ang mga heatwave. May question ulit ako sa inyo, I-believers. True or false? Mas lalamig ang paligid kapag nagtanim tayo ng puno. Ang sagot ay true. Nababawasan ng lilim nito yung sunlight na tumatama sa building o sa lupa. And nababawasan din yung amount of energy na nagpapainit sa hangin. Bukod dun, napapalamig din ng mga halaman ang hangin sa tulong ng transpiration kung saan naglalabas ito ng water vapors mula sa mga ugat nito. I believe Ang redwood trees ang tallest trees in the world. Pero in terms of volume, alin dito yung biggest trees? A. Oak trees, B. Giant sequoias, or C. Montezuma? Anong ito yung biggest tree in the world? ang sagot ay B. Giant sequoias. Hindi ito singtangkad ng redwoods pero napakalaki nito. Sa Sequoia National Park, California, makikita ang General Sherman Sequoia tree. May taas itong 275 feet, over 30 feet ang diameter. At mahigit 2.7 million pounds ang estimated weight nito. Remember, magtanim tayo ng puno para mas makahinga tayo at ang planeta natin. I believe!
Hi, believers! Sure na mapapasmile kayo sa mga fur babies na ito. Ang cute naman nila. Tingnan mo. Hinahabol ni Papa yung buntot niya, oh. At si Muning, nagpapakute din. Ang cute! Pero bakit po ba sobrang cute ng mga tuta at puti? Sweet ang mga aso at nakakaaliw ang mga pusa. Pero mas nakakatuwa sila habang kuting at tuta pa lang. Dahil ba baby sila? Parang mga babies na sobrang cute din. Posible na yung pagiging cute ng tuta o kuting ay may kinalaman sa pag-evolve nila from wild animals to domesticated pets. Dahil doon, magiging welcome sila sa human society at mas feel ng pets natin na safe sila kaya madalas silang mag-anak. May kinalaman din yung physical feature sa pagiging cute nila. Una dyan, yung pagiging baby ng mga kuting at tuta. Cute ang mga baby-like features nila. Malaking ulo, flat na ilong, at maamong mga mata. Dahil doon, mas gusto ng mga tao na alagaan sila na para bang human babies din sila. Next ay may kinalaman sa paghimas natin sa balahibo nila. Nakaka-relax silang hawakan kaya masarap ding makipaglaro sa kanila. Bukod sa matulog at kumain, yan ang favorite nilang gawin, ang maglaro. Well, nade-develop yung social skills at motor skills ng pets natin kapag naglalaro sila. At di lang yun, natuto din sila ng maging behave at atento, lalo na kapag may mangyaring hindi nila inaasahan. I believe!